May kulang akong nakita sa CCTV na ipinalabas kanina sa RTVM, kung saan doon yung nag-press briefing yung PNP, DOJ, DILG. Pinakita nila yung mga CCTV, kung kailan pumasok yung mga NBI, kung kailan nagkaputukan, saan nagkaputukan. Pero may kulang. Ito ay may koneksyon sa bago yatang script ni Matibag patungkol dun sa driver na nahuli. O alam natin na yung driver ay nag-positive sa paraffin test. Pero alam na din natin, kung nakasunod kayo sa channel na ito, na hindi yung driver yung nakipagputukan. Okay. Now, bago natin i-play itong video na to, panoorin muna natin yung kwentong barbero ni Matibag. Kwentong barbero kasi walang CCTV. Yun yung kulang. At ipapakita ko sa inyo mamaya. Pakinggan muna natin si Matibag. Si Kuhol. Ay, si Sas kasi sabi niya Kuhol. Sorry. Si Director. Matibag pala. Sir, sundot ko lang dun sa NBI volunteer driver. I think that was yesterday. The driver tested positive sa ballistic exam. Sir, is it Maganyan-ganyan ba? possible na kahit you were saying na wala siyang dalang baril, tama po ba yun? Pero nag-test Tumayos yung kilay. Kasi sabi niya noon, pinahawak lang sa kanya yung baril pero walang access. Sinungaling. I mean, yung result is positive. Yes. Help us understand this. Actually, in the chain of custody, doon sa ballistic na order na yan, in the chain of custody, dapat nakukuha mo yung baril, tapos ipaparapid mo siya. Ang tanong, nakuha ba yung baril? Kinuha ba yung baril? Di ba? Yun yung unang tanong. Next. So, doon mo makikita, that is the possibility na nagpaputok ng baril. Yun yung initial kagad na isipin. But, pwede ka rin nakakuha ng nitrate, Ito na. Ang kwento niya. ng gunpowders, in other means. Halimbawa, yung humawak sa'yo, merong gunpowder sa kamay, Totoo naman yun. nalipat sa'yo, sa katawan mo. But ito ngayon, nakita ko when he was arrested Nakita daw niya ha. Nakita. from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa second floor, idinapa siya kung saan mismo nagpaputok ng baril yung mga So, pinasok siya, pinadapa siya, kung saan nagpaputok ng baril. O tapos, usaa. Ando doon, may video eh. may video daw. Ngayon puntahan natin yung press con. Itong slide na video na to, second to the last na ipapakita na nila. Okay? This is 9:36 PM. Okay? Bitinin ko kayo dyan. Puntahan natin yung kwento mismo ng driver. Sir, unang tanong ko sa inyo, magsimula tayo dun sa insidente noong May 13, Wednesday po yun. Paano po yung naging sitwasyon bago kayo nakarating sa NBI? Ano yung sinabi sa inyo? Sige po. Yung galing sa nung hapon pa lang. Bago kayo makarating dun sa premises ko naman yung inyong mission. Sige po. Nung hapon pa lang. Very interesting, ha? Parang narinig ko lang sa sasakyan na Sa sasakyan. So, nung pinaalis kayo ni Bongbong Marcos ng bandang alas 4, standby lang, monitoring lang. At walang ibang gagawin. Hindi, doon lang kung saan kami binigyan ng instruction. Okay. Tapos po, so nakatambay lang sila doon. Standby lang nga daw eh. So, malamang ito yung time kung kailan pinaalis sila ni Bongbong Marcos. Puntahan nga natin si Bongbong Marcos. Anong oras ba yun? At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon. Alas 4 daw ng kaninang hapon. Sabi din ng driver, mga bandang hapon, standby lang sila. Narinig lang niya doon sa sasakyan. So, parang umalis sila. Ang problema dito, sabi niya alas 4 lumabas yung desisyon ng Supreme Court eh.
puntahan natin yung timeline. Ito yung timeline na pinakita din nila. Okay? Makikita nyo dito, 6:14 p.m. Supreme Court did not issue TRO regarding De La Rosa's petition. So 6:14 naglabas ng desisyon yung Korte Suprema. Sabi ni Bongbong Marcos, alas 4 daw nung pinaalis niya kasi naglabas daw ng TRO na hindi nag-issue ng TRO o parang naglabas ng resolution o kautusan yung Korte Suprema. 6:14 yung official report dito. Pero sabi ni Bongbong Marcos, alas 4. Advance mag-isip yarn. Yun, hindi tugma yun ha. Okay, hindi tugma yun. May nagsisinungaling. Tandaan din ninyo, yung sulat di umano ng GSIS General Manager na nag-request sa NBI na receive ng NBI alas 5:08 ng hapon. The math is not mathing. Balikan natin si Kuyang Driver. Ano ba po nangyari hanggang sa nangyaring hanggang kinagabihan po? Ayun, habang yung grupo namin na nasa isa part ng P-floor. So may narinig kaming sunod-sunod na putukan. So Nandun ka din. Nandun ka din talaga. Kasi yung mga kinontent natin, nandun talaga siya. Driver, pupunta dun sa loob. Hanep. after ng putukan, standby kami doon, stay kami mga more or less 30 minutes. Oh. And then, bigla may command na bumaba na raw kami ng ground. So bumaba ng ground. Saan kayo nagpunta? Sir, ano yung insidente naman na dinakip ka? Ano nang nangyari doon? Ba't ka dinakip? Ito, ikukwento din niya. Bali, nakabalik na kami ng office noon. Nakabalik ng office. Sumuwi na sila. So dapat, yung itong sinasabi na niya, wala ng NBI doon. Correct? Oo. And then, nagkaroon ng kunting briefing ng mga ahente. So more or less 30 minutes, bigla akong tinawag at sinabi na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Kailangan ng may-ari. So, Gamot daw pala yung laman ng tactical bag. Tactical bag, laman gamot. Okay. wala akong agam-agam na sinunod yung utos at bumalik ako mag-isa. Dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS building. Sir, linawin natin, anong oras kang bumalik ng Eto na, nung oras ka bumalik ng GSIS? GSIS building, sir? Mga ano na yun, mga 9 past 9 past daw. 9 or 10 p.m. 9 or 10 p.m. siya bumalik. Puntahan natin yung CCTV. Saan na yun? Ito. Ang oras, 9:36 p.m. PNP Clearing Operation. John Vic, take it away. Okay, I arrived there approximately 8:35, after which I met with the senators Okay. and I gave instructions for the PNP to do mopping up operations, clearing operations in case Okay, 9:36 na. So, sumasakto yung sinasabi nung driver na pagbalik niya. Past 9 to 10 daw. So, 9:36 to naganap. So, pasok. we did not know the nature of the incident yet. Yet I instructed them to mop up the building to see if there are any unwanted persons in the area. Eto, pinakita ng CCTV, 9:36. Clearing operation daw, ha? Now, there Tignan nyo nga kung may pinadapa dyan. Hinuling pinadapa. Kasi sabi ni Matibag, hinuli daw sa GSIS premises yung driver, dinala sa premises ng Senado, pinadapa doon kung saan nagkaputok-putok-putok-putokan. Okay. was a Tignan nyo kung may nakadapa. report of, we will show it later, of a tactical bag being left at the scene.
meron daw tactical bag left on the scene. Pero believe me, wala silang pinakita. Sabi niya papakita pero hindi pinakita. It was the bag of the NBI agent who was guarding that door. It was retrieved by a certain Mr. Masaya, and his job was simply to retrieve Tingnan nyo lang kung may pinadapa. the bag. He was not armed. He had identification with him, but he was arrested Ano na to? 9:41 na. because at the fog of war, you were not sure of what his role was. O, nagsialisan sila. Wala na. Tanong, ano yung hindi pinakita? Yung pagkakahuli ng NBI agent. Bakit hindi pinakita? Sige nga. Sa lahat-lahat, pinakita nyo na lahat-lahat yan. Ang susunod na video, ito, tapos yung kay Robin Padilla na yung video, ay pinakita nila yung interview ni Mel Tiangco. Oh, si Mel Tiangco. Oh. Ngayon, balik sa tanong. Bakit hindi ninyo ipinakita yung pagkakahuli ng driver? So, ano na, sabi ni Matibag, nakita daw niya may video Importante yon. Bakit hindi ninyo ipinakita sa report ninyo? Para mag-corroborate man lang sana tong pinagsasabi ni Kohol, ni Matibag. Oh. Bakit? Kasi meron kayong CCTV na ipinakita kung saan tumambay yung NBI na nakipagputukan. Pero nung pag-retrieve nung tactical bag na may lamang gamot, hindi ninyo pinakita. Nagpakita kayo dito ng video. 9:36 to Tagalo, 9:41. Oh, Because at the fog of war, you were not sure of what his role was. 9:42 na yan, umalis na sila. Nasaan yung video ng pagkakahuli? Pakilabas, please, para mawala yung mga agam-agam ng taong bayan. Nag-report na kayo Lahat-lahat na At meron pang hindi pinakita dito sa presscon. Ano yung gossip? Nung inutusan ni Bongbong Marcos yung mga NBI na umiskapo na kayo dyan kasi yung Supreme Court hindi nag-issue ng TRO. Bagkos pinagko-comment yung mga pinagdedemanda nila. Nung pag-alis nila, ba't di nyo pinakita yung CCTV? Umalis ba talaga sila o hindi? O baka naman ganito yung nangyari. Sabi ni Bongbong Marcos, malis na kayo dyan. Or, kunwari pinaalis ng bandang alas 4. Take note 6:14 naglabas ng TRO. Ng hindi TRO. Alas 4, sinabi ni Bongbong Marcos, malis na kayo dyan. Tapos, 5:08, biglang may sulat yung general manager ng GSIS na nagre-request para i-secure yung premises. 2 ang utang ninyo sa taong bayan. Yung CCTV na umalis kayo ng bandang alas 4 nung sinabihan kayo ni Bongbong Marcos. Baka naman, GM, gumawa ka ng request para hindi kami umalis dito. Para meron kaming alibi or ano ba? Meron kaming tawag dito. Parang meron kaming ano bang tawag doon? Ngani. Para meron kaming dahilan para mag-stay dito sa premises ng GSIS. Gumawa ka ng request. Kasi halos immediately di ba? Bandang alas 4, pinalis ni Bongbong Marcos, 5:08, na-receive na ng NBI yung request ng general manager ng GSIS
para i-secure daw. Para i-secure yung ano, gossip, yung building ng GSIS o yung premises. Wow! So, again, dalawa utang. Yung aktual na pag-alis ng mga NBI agents nung pinaalis kayo ni Bongbong Marcos. Pangalawa, sorry. Pangalawa, yung video ng driver na pinadapa. Utang nyo yan, ha? Para mawala yung agam-agam. Para transparent lahat. Okay.